si Dr. Jose De Grano. Dr. De Grano, magandang umaga, sir. Gandang umaga, Ricky, at sa ating po mga nakikinig. Opo, good morning. Opo, good morning po. Ito pong, ano po ang reaksyon ng PHAPI dito sa, maganda balita ito siguro sa marami na madadagdagan po yung mga ospital na kasama sa Zero Balance Billing Scheme. Ano ang reaksyon po ng PHAPI dito, sir? Sa amin pong private hospitals, usually ang term namin ginagamit yan hindi yung zero balance, no balance billing po yan. Ibig sabihin, walang sisingilin kundi yung i-cover ng PhilHealth. PhilHealth po nagko-cover doon sa mga tinatawag natin na 10% po na ward accommodation or basic accommodation ng private hospitals. Alam niyo po, ang mga hospital po may authorized bed capacity yan. Halimbawa, 100 ang bed capacity na authorized. 10% of that ay 10 beds. Ano po? Yun po ay allocated sa tinatawag nating basic accommodation or parang sinasabi natin dati na charity ward. So, ibig sabihin po, pag doon kayo na-confine, ay wala kang ibang babayaran, no? Covered po yan lahat ng PhilHealth. Paano po yung assessment nyo doon, Dr. De Grano? Doon sa yun po. Actually, matagal na po namin yung pinag-usapan. Panahon pa ni Dr. Edwin Mercado. Nag-uusap na po kami ng PhilHealth at saka ang private hospitals tungkol dyan. Meron na pong ibang issues. May mga issues lang po tayo na tinatanong ng ating mga pribadong ospital. Siyempre, ang pribadong ospital po, wala kaming budget from government. Yes. Ibig sabihin, ang kita namin galing lang sa kinikita ng mga private hospitals. Ngayon po, ang authorized bed capacity is only 10%. Paano po, una-una, paano po kung sumobra sa 10%? Halimbawa, may na-admit sa inyo 15, 20. Paano yun? Lampas na po yun dun sa authorized bed capacity ng basic accommodation. Isang issue po yun. Pangalawang issue po, halimbawa, nagtagal, may komplikasyon yung pasyente, kulang ibabayad ng PhilHealth. Sino po magbabayad ng excess? Yun po isang issue pa rin, na babayaran ba ito ng government? Babayaran ba ito lahat ng PhilHealth? So, sabi naman po nila, merong maipip, ganyan, etc. na pwedeng mag-cover doon. Pero, yun pa po, dapat yun po ay maging malinaw. Yes. At I think ang pinanggagalingan nyo rin dito, Dr. De Grano, ay yung matagal na rin pinag-uusapan natin pag kayo'y kakwentuhan namin dito na hindi nagiging mabilis ang pagbabayad po ng PhilHealth sa inyo? So far naman po, for the past several months, mabilis na. Mabilis na. Basta tama po ang pagbibigay natin ng mga claims, mabilis naman po sila magbayad na ngayon. Yun po ang magandang nangyayari. So far, maayos naman po ang pagbabayad. Ayun. So, Dr. De Grano, itong PhilHealth, Capital Medical, tsaka may isa pa. Ito ay mga miyembro din natin sa PHAPI? Opo. Yung mga private hospitals po. Opo. Kasi si Pangulong Marcos parang doon sa kanyang speech, umaapila ho siya sa iba pang mga private hospitals. Ano ho ba ito? Parang, paano nyo ito ngayon pinag-uusapan po sa inyong asosasyon? Well, sa amin po, yun nga po, ang tinatanong naman ng mga miyembro namin, okay naman po kung talagang doon tayo papasok sa sinasabi natin basic accommodation na 10%. Okay. Ang issue nga lang po doon yung nabanggit ko, na pag sumobra doon, o kaya kung halimbawa hindi sapat yung ibibigay ng PhilHealth, sino magbabayad nung, halimbawa, complicated ang pasok. Hindi natin masasabi kasi na nagiging prolong ang stay, ay kulang ang allocated na budget ng PhilHealth. So, sino po ang magbabayad noon? Kaya kung kasama po doon sa usapan, babayaran yun ng government, wala po magiging problema palagay ko. Kasama sa usapan, meaning parang magkakaroon ng commitment ho talaga kayo na kahit umover doon sa 10% capacity, sasagutin ng PhilHealth. I-cover. Oo. Yes po. I-cover ng PhilHealth at saka ng government kung hindi man PhilHealth.
Pero yun po ay sa ngayon habang nag-uusap tayo, siguro nga dahil concern nyo pa rin hanggang ngayon ay hindi pa ho yan, wala pang ganyang commitment ng PhilHealth kasi parang ito ay promise na ng Pangulo ah. Yes po, bagong ano po yan. Pero actually, sinasabi ko nga, pinag-uusapan na po namin yan. Last, several months pa po. Pinag-uusapan na namin ng PhilHealth yan. Inaayos na namin itong mga different issues na to. Na sa ganun po ay siguro biglang sasabihin nga ng ating Pangulo na ganyan, ay dapat nakahanda na tayo. Ayun. Pero ang... Isa pa pong ano namin, Yes, sir. Isa pa pong ano namin, bakit? Halimbawa, ito pong DOH hospitals. Diba? Yan ang zero balance billing. Opo. Nagtataka kami, bakit hindi nila makompel itong LGU hospitals? LGU hospitals are government hospitals din. Bakit hindi nila masabihan, zero balance billing din kayo? Tama. Oo nga naman. Kasi at least under yun. Uunahin pa nila kami. Pamahalaan. Diba? Oo. Opo. Siguro, isang issue po rin yun na dapat nilang i-resolve ba. Kasi ang Secretary of Health, noon pa si Dr. Erbo, sinabi niya, DOH lang yung zero balance billing. Bakit hindi kasama? Siyempre, ang mga tao naman, basta government facility, ang tingin nila, ano yun, DOH yan eh. Ang tingin nila, hindi nila alam na local government. Pero still, government facility yan po. Ang binabayad po dyan ay taxes ng ating mga nagbabayad. Tama. Alright. Sige, tawid lang ako at samantalahin ko po, Sige Dr. po. De Grano, ang pagkakataon kasi ang isa pa ay ito hong pag-upgrade doon po sa no hospital detention po natin. Apo. Ito yung pinag-usapan ko kanina. Paano ho ito ngayon? Marami pa ba mga hospitals po tayo ngayon na hindi compliant po rito? Sa tingin ko naman po, hindi ko pa po nakita kasi yung final nung bill although bill pa nga po ito hindi pa naman talaga approve Opo. Pero ang amin pong doon ay position diyan ay siguro wag aalisin yung yung promissory note kasi yun lang po ang panghahawakan ng ospital para masabi nila na talaga may pagkakautang itong mga tao nito. And then, doon sa promissory notes, may mga nakalagay naman po diyan kung paano nila gagawin yun, kung may kailangan collateral, etc. Ganon. Yun naman po ay, yun lang na po ang point namin na dapat meron pa rin kasulatan na nagpapatunay na merong pagkakautang. Yes. Kasi lumawak nga po yung sakop ngayon pag nakapasa itong kay Senator Risa Ontiveros na bill na yun. Opo. Hindi na pwedeng mag-hostage kahit yung mga bagong panganak na baby. Parang ganoon hospital detention yung mga tricycle na panghanap buhay, hindi mo pwedeng ipitin. So sa inyo pala, ang number one sa inyo ay promissory note talaga that parang the government will shoulder. Parang ganon. Hindi, dapat po. Ang lang po naman namin doon, mayroon kaming patunay na yun, meron silang kailangang bayaran. Hindi naman po. At okay, kung sabihin natin na may guarantee letter ang manggagaling sa gobyerno, wala pong problema yun. Ginagawa na po na ngayon yun Tama. Yung mga guarantee letters na yun po. Pagka na yun naman po na-present, okay na po. Walang Hindi na kailangan actually ang promissory note pagka may guarantee letter. Opo. GL ng mga institutions, hindi politiko. Tama ba yun, Dr. De Grano? Kasi bawal na rin daw ngayon ng GL. Yes. Sa totoo lang po, dumadaan pa rin sa kanila. Sa totoo. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko. Yan ang sinasabi. Hindi ko po, wala po kaming magawa dyan, kasi ang mga pasyente, doon naman talaga sila pumupunta sa mga opisina at sila po nagbibigay ng guarantee letter na ina-approvean naman. Siyempre, ng DOH, ina-approvean ng mga ng DSWD, ganyan. Opo. Sabi naman po, as long as merong katunayan na pababayaran yung nagamit nila, wala nang pong problema yan. At saka, Dr. De Grano, may pa rin yan may nuances pa rin kasi may mga ospital na, halimbawa, tumatanggap lang ng GL coming from national politicians. Hindi pwedeng LGU. Oo. Depende po siguro yun, kasi depende pag malapit na election, baka mamaya pag natalo, hindi bayaran. Kaya, ay Lord. Anyway, it's nice talking to you again, Dr. De Grano, sir. Salamat po. Hanggang sa susunod po. Thank you, sir. Maganda umaga po. Si Dr. Jose De Grano, presidente po ng Philippine Hospitals Association.
Ano nga bang ibig sabihin ito, Jen? 'Di ba Philippine Private Hospital, Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. DCXL 558. 'Di ba?